Hindi kayang tapatan ni Duterte ang build ni Marcos. Lilinawin lang natin, hindi tayo anti-Duterte. Ipinagmamalaki natin si Pangulong Duterte sapagkat malaki ang ambag niya sa pag-unlad ng Pilipinas. Nasabi natin ito sapagkat yan mismo ang sinabi ni Pangulong Duterte at yan naman ang katotohanan. I-recap lang natin saglit. Ayon kay Pangulong Duterte, kahit bigyan pa siya ng 20 taon ay hindi niya magagawa ang mga nagawa ni Pangulong Marcos. Heto na. Umpisahan natin, si Pangulong Marcos ang kaisa-isang presidente ng Pilipinas na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa buong bansa. Ito ay ang Pan-Philippine Highway o ang mas kilala sa tawag na Maharlika Highway o Daang Maharlika. Ang highway na ito ay may habang 3,517 kilometers. Pinagdudugtong nito ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Maharlika Highway ay kilala sa tawag ng mga Cebuano na Dalang Halangdon. Tinawag din ito na Asian Highway 26 o AH26. Papaano nito pinagdudugtong ang Luzon, Visayas at Mindanao? Ang Maharlika Highway ay binubuo ng network of roads, expressways, bridges, and ferry services. Ibig sabihin, kapag tawid dagat, ang mga barko ay dumadaan sa iisang ruta lamang. Ang ruta na yan ay bahagi ng Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway ay tinaguriang principal transport backbone component of the national transport. Ibig sabihin, kapag sinabing backbone, kumbaga sa tao, ay hindi makatatayo kung wala ang buto sa likod o ang gulugod. Ang Maharlika Highway ay ang gulugod ng transportasyon sa buong bansa. Kung wala ang Maharlika Highway ay hindi makatatayo o hindi susulong ang transportasyon sa buong Pilipinas. Idagdag pa dito ang Circumferential Road 1 to 10 o ang C1 to C10 na ang pinaka kilala nga natin sa isa sa mga ito ay ang C5. Tanging si Pangulong Ferdinand Marcos lamang ang kaisa-isang Pangulo ng Pilipinas na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa buong bansa na nagsisimula sa Luzon at ang dulo ay nasa Mindanao. Dumako naman tayo sa mga tulay na ipinagawa ni Pangulong Marcos. Unahin na natin ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Ito ay ang Candaba Viaduct Bridge. Nagsisimula ito sa Bulacan at ang dulo ay nasa Pampanga. Ipinagawa ito ni Pangulong Macoy noong 1976 at may habang 5 kilometro. Binabagtas ng tulay na ito ang Candaba Swamp at ang Pampanga River sa Inlex o ang North Luzon Expressway. Tinagurian ang tulay na ito na the major trade artery to the north. Ibig sabihin, ang tulay na ito ay pangunahing daluyan ng mga kalakal papasok at palabas ng bahaging norte ng Pilipinas. Samantala, sa magkahiwalay na taon ay 3 tulay ang ipinagawa ni Pangulong Marcos sa Leyte. Noong 1972 ay ipinagawa ang Mawu Bridge at ang San Juanico Bridge na may habang mahigit 2 kilometro. Pinagdudugtong ng San Juanico Bridge ang Samar at Leyte. Noong 1975 naman ay ipinagawa ang Biliran Bridge. Ang Bunton Bridge naman sa Cagayan ay ipinagawa noong 1974. Ito ay may habang mahigit 1 kilometro. Patapat Viaduct Bridge sa Ilocos Norte noong 1986. Pinagdudugtong nito ang Ilocos Norte at Cagayan Province. Magapit Suspension Bridge sa Cagayan noong 1978. Mactan Mandawi Bridge sa Cebu noong 1973. Old Lokban Bridge sa Cagayan noong 1968. Magdiwang Bridge sa Romblon noong 1975. Kalilayan Bridge sa Quezon Province noong 1984. Agus Bridge sa Lanao del Norte noong 1978. Amnay Bridge sa Blayan Occidental, Mindoro noong 1985. Kawayan Bridge sa Sorsogon City 1977. Don Mariano Marcos Bridge sa Dolores Abra 1974. General Luna Bridge sa Cabanatuan, Nueva Ecija noong 1974. San Jose Bridge sa Rodriguez Rizal noong 1978.
Sindangan Bridge, Sindangan Zamboanga del Norte noong 1967. Sipukot Bridge, Sipukot Camarines Norte 1972. Tamuntaka Bridge, Maguindanao 1965. Wawa Bridge, Liluan Southern Leyte 1977. Napag-uusapan na lang din ang transportasyon noong 1972 sa bisa ng Executive Order No. 387 ay pinalaki at ipinaayos ang Manila International Airport. Noong 1977 naman ay ipinagawa ang Port of Cagayan de Oro at ipinagawa naman ang Port of General Santos City noong 1968. Sa bisa naman ng Presidential Decree No. 505 ay itinatag ang Philippine Port Authority noong 1974. Dumako naman tayo sa sektor ng enerhiya. Ito ay tungkol sa kuryente na dumadaloy sa ating mga tahanan. Noong panahon ng Pangulong Marcos ay napakarami ng power plant na ipinagawa niya upang maghatid ng kuryente hindi lamang sa ating mga tahanan kundi sa lahat ng mga establishmento at pabrika sa buong Pilipinas. Isa-isahin natin. Palinpinon Geothermal Power Plant sa Valencia Negros Oriental na ipinagawa noong 1983. Calaca Coal Power Plant sa Batangas, 1984. Magat Hydroelectric Power Plant, Isabela, 1978. Pantabangan Masiway Hydroelectric Power Plant, Nueva Ecija, 1977. Pulangi Hydroelectric Power Plant, Bukidnon, 1986. Agos 7 Hydroelectric Power Plant, Iligan City, Lanao del Norte, 1982. Agos 6 Hydroelectric Power Plant, Iligan City, Lanao del Norte, 1979. Agos 5 Hydroelectric Power Plant, Iligan, Lanao del Norte, 1980. Agos 4 Hydroelectric Power Plant, Barangay Nangka, Lanao del Norte, 1979. Agos 2 Hydroelectric Power Plant, Sagiyaran, Lanao del Sur, 1975. Kalayaan Hydroelectric Power Plant, Laguna, 1983. Angat Hydroelectric Power Plant, Bulacan, 1967. Tiwi Geothermal Power Plant, Albay, 1979. Cebu Thermal Power Plant, 1981. Leyte Geothermal Power Plant, 1977. Makiling Banahaw Geothermal Power Plant, Kalawan, Laguna, 1979. Bataan Nuclear Power Plant, 1976. Ang mga nabanggit natin na hydropower plant ay hindi lang naghahatid sa atin ng kuryente, kundi naghahatid din sa atin ng daloy ng tubig sa mga gripo ng ating tahanan at naghahatid din ng daloy ng tubig sa mga irigasyon sa mga palayan sa buong Pilipinas. Ang lahat ng power plant na ito ay pinakikinabangan ng mga Pilipino mula pa noong panahon ng Pangulong Marcos hanggang sa panahon natin ngayon at maging hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pinoy. Dumako naman tayo sa sektor ng edukasyon. Noong panahon ng Pangulong Marcos ay maraming paaralan sa kolehiyo ang ipinatayo. Malaking bahagi ng budget ng gobyerno ang inilalaan sa edukasyon noon. Kaya naman ang ating lahi o lahing Pilipino ang tinaguri ang pinakamagaling mag-Ingles na lahi sa buong Asia. Pilipinas ang pinakamataas ang literacy rate noon sa buong kontinente ng Asia. Narito ang mga universities and state colleges na ipinatayo ng Pangulong Marcos: Don Mariano Marcos Memorial State University, La Union; Kalinga Apayao State College; Abra State University of Science and Technology; Pangasinan State University; University of Southern Philippines; Philippine College of Aeronautics; Cagayan State University; Quirino State University; Isabela State University; Pampanga Agricultural College; Mindoro State College of Agriculture and Technology; Occidental Mindoro State College; Palawan State College; Bicol University; Camarines Sur Polytechnic College; Rizal Technological Institute; Technological University of the Philippines; Capiz State University; Guimaras State College; Northern Negros State College; West Visayas State University; Southern Leyte State University, Hinunangan; Southern Leyte State University, Tomas Opus;
Southern Leyte State University Bontoc, Basilan State College, Western Mindanao State University Aurora, Western Mindanao State University Diplahan, Western Mindanao State University Sibugay, Western Mindanao State University Ipil Campus, Western Mindanao State University Malangas, Western Mindanao State University Zamboanga del Sur, Western Mindanao State University Pagadian City, Western Mindanao State University Pitugo, Western Mindanao State University San Ramon, Western Mindanao State University Tunggawan, Central Mindanao University Library Bukidnon, Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology, Northwestern Mindanao State College of Science and Technology, Davao del Norte College of Fisheries, Panabo City, Mati Community College, Davao Oriental, Southern Philippines Agribusiness and Marine Aquatic School of Technology, Mati, Davao City, Cotabato Foundation College of Science and Technology, Cotabato City State Polytechnic College, Mindanao State University Iligan Institute of Technology, Mindanao State University General Santos City, Surigao del Sur State University, Surigao del Norte School of Arts and Trades na ngayon ay Surigao State College of Technology na, Sulu State College, Hulu, Tawi-Tawi Regional Agricultural College, Adjong Memorial Polytechnic State College. Dumako naman tayo sa sektor ng kalusugan. Ang Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos ang nagpatayo ng Heart Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Lung Center, at sa kanilang pagsisikap din ay pinalaki at isinaayos ang Philippine General Hospital dahil ito ay lubusang napinsala ng nakaraang World War II. Sa sektor ng sining, narito ang kanilang nagawa. Ipinatayo nila ang Fox Art Theater of the Philippines, Film Center of the Philippines, Philippine International Convention Center. Isama na natin ang Nayong Pilipino at Coconut Palace. Narito naman ang achievement ni Pangulong Marcos sa komunikasyon. Nagpatayo siya ng maraming domestic and international satellites sa buong Pilipinas. Ipinagawa niya rin ang kauna-unahang linya ng telepono sa buong bansa. Ito ay ang Submarine Cable Telecommunication System na ipinagawa noong 1983. Ito ay linya ng komunikasyon na inilatag sa ilalim ng dagat. Tinawag ito na ASEAN Cable System sapagkat ito ang kauna-unahang submarine cable sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Dumako naman tayo sa mga pabahay na ipinagawa ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos sa pamamagitan ng Executive Order No. 517 noong January 9, 1979 ay itinatag ang BLIS Project o ang Bagong Lipunan Improvement of Sites and Services. Sa pamamagitan ng BLIS ay nakapagpatayo sila ng 5,016 condominium units noong 1985 at ipinamigay sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Nakapagpagawa din sila ng 450,000 shelters sa buong bansa na may kasamang basic and income generating services gaya ng dagat-dagatan sa Tondo, Malabon at Navotas. Naipagawa din nila ang kauna-unahang Muslim community sa buong Metro Manila. Ito ay ang Maharlika Village sa Taguig. Naipatayo din nila ang Philippine Refugee Processing Center sa Morong Bataan na nakatulong sa 400,000 refugees. Sa pamamagitan din ng BLIS ay naitatag ang Pag-ibig Fund na isinabatas noong June 11, 1978. Ito ang naging solusyon ng pamahalaan noon para sa National Savings Program and Financing System. Ito ang nagbibigay ng oportunidad sa mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng sariling bahay at lupa sa abot kayang halaga. Dumako naman tayo sa Modernization Program ng Pangulong Marcos para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Noong 1965 to 1967 ay nakabili ang ating pamahalaan ng 19 units F-5A fighter jet at 3 units
units F-5-B fighter jets. Ang mga piloto ng fighter jets na ito ay tinawag na Blue Diamond Aerobatic Team noong 1968. Ang Blue Diamond Aerobatic Team ay isa sa pinakanaunang formal aerobatic team sa buong mundo. Tuwing Independence Day ay nagsasagawa sila ng aerobatic show sa Himpapawid upang ipakita sa buong mundo ang kakayahan at kasanayan ng mga Pilipinong piloto. Hukbong pandagat. Ang ating pamahalaan noon ay nakabili ng mga Navy warships kagaya ng mga sumusunod: BRP Andres Bonifacio PF-7 1976, BRP Gregorio del Pilar PF-8 1976, BRP Gigo Silang PF-9 1976, BRP Francisco Dagohoy 1979. Warship Destroyers: BRP Rahal Lacandula 1976, BRP Dato Kalanchaw PS-76 1967, BRP Dato Sikatuna PF-5 1976, BRP Raha Humabon PS-11 1978, Fleet Minesweeper BRP Dato Tupas PS-18 1975, RPS Zambales at RPS Zamboanga del Norte 1979, RPS Davao del Norte at RPS Davao del Sur 1979, BRP Nueva Vizcaya 1968, BRP Negros Oriental 1976. Ang Administrasyong Marcos noon ay nakabili ng 26 units amphibious warfare vessels at isang hospital ship na pinangalan ng RPS Hospital ng Tulungan 1975. Ang mga ito ay ginagamit pa rin hanggang sa ngayon, ngunit ang iba ay pinabayaan na lamang hanggang sa kalawangin at ang iba pa nga ay ibinenta bilang scrap materials ng mga sumunod na administrasyon. Sa panahon din ng administrasyon ng Pangulong Marcos ay nakagawa ang Pilipinas ng Philippine-made rocket na pinangalan ng Bongbong 1 sa ilalim ng Santa Barbara Project. Ang Bongbong 1 rocket ay isa sa mga pioneer sa buong kontinente ng Asia. Idagdag na rin natin ang Labor Code of the Philippines na isa sa mga legacy ng Pangulong Marcos. Yan ay isinibatas noong 1974 sa bisa ng Presidential Decree No. 442. Dahil sa batas na ito ay nagkaroon tayo ng 13-month pay, nagkaroon tayo ng sapat na bayad para sa ating mga overtimes, at nagkaroon din tayo ng karapatan na bumuo at sumali sa mga unyon.